Kabanata 6221. Lagyan mo ng lakas, ha? Ayaw mo ba ng elixir ngayong gabi? Kayong dalawa dyan. Kunin ang mga balat at buto sa lupa. Kung makaligtaan mo kahit isa, hindi ko hahayaan na magkaroon ka ng elixir para sa isang panahon. Napasubsob si Quattro sa kanyang ginintuang trono, ninamnam ang masahe ng dalawang magagandang babae. Kasabay nito, tumabi ang isa pang dalawang nakamamanghang babae, pinapakain siya ng ubas. Iniluwa niya ang mga buto at balat ng ubas sa sahig, at may ilang babae na nag-aagawan, na nagmamadaling pinulot ang mga ito. Si Quattro ay kumilos na mapang-api at mayabang. Para siyang dandy king na marunong lang mag-enjoy. Dumating si James sa Mighty Palace, na sumasagisag sa pinakamataas na kapangyarihan na namuno sa Dark Beings ng universo. Nakatayo siya sa labas ng main hall na walang imak matapos masaksihan ang kanyang gawi. Nagulat si James na naabot na ni Quattro ang third tribulation ng Years 1 Dale rank. Sa sandaling iyon, nagtanong ang isa sa mga magagandang babae, "Sino ang kailangan mong samahan ngayong gabi, Marshall?" Sandaling natigilan si Quattro sa tanong niya. He chuckled, then said, "Depende yan sa performance mo. Sino ang nasa 5th tribulation ng Years 1 Zalem rank?" Ako. Isang kaakit-akit na babae ang nagtaas ng kamay. Sabi ng isa pang babae, "Ako rin." Tumawa si Quattro at sinabing, "Sige. Kung gayon, kayong dalawa. Magsaya tayo ngayong gabi." Napuno ng kanilang mga alon ng tawa ang main hall. Si James, na nakatayo sa labas, ay biglang nagtaas ng kamay, at isang sinag ng amethyst gold power ang tumama sa trono. Ang trono ay gumuho pagkatapos ng malakas na putok. Bumagsak si Quattro sa lupa at gamulong pababa sa mataas na platform na may ungol. Nagulat ang mga babae, agad na inilabas ng mga babae ang kanilang mga sandata at nagsanggalang sa harap ni Quattro, na maingat na iniskan ang kanilang paligid. Bumangon si Quattro mula sa lupa at umungal, "Sino ito? Sino ba naman ang nang-ahas na atakihin ako? Magpakita ka." Kaagad pagkatapos, umalangaw ang boses ni James mula sa labas ng bulwagan. "Paumanhin, Marshall. Ito ay isang pagkakamali." Napatingin si Quattro sa entrance at sumigaw, "Isang pagkakamali? Sinong niloloko mo? Ipakita ang iyong sarili ngayon din. Walang mas malakas kaysa sa akin sa mundong ito. How dare you destroy my throne? Babatukan kita." Nang matapos siyang magsalita, nakangiting pumasok si James sa hall. Nang makita ni Quattro si James, nawala ang kanyang galit, at nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Nakangiting sabi ni James, "Ang yabang mong Marshall. Ngayong nabigyan ka na ng awtoridad, inaabuso mo na. Napaka-proud mo, no?" Agad namang pinalibutan ng magagandang babae si James na galit na galit. Ungol ng isa sa kanila, "Bold maniac. How dare you insult our Marshall? May death wish ka ba?" Ang isa pa ay sumigaw, "Lumuhad ka, kung hindi, sisirain ka namin. Tumahimik ka. Manahimik kayong lahat." Saway ni Quattro sa kanila, saka sumugod kay James. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang nakakita ng isang mahalagang elixir. Napaharap sa kasiglahan ni Quattro, itinaas ni James ang kanyang kilay at nagtanong, "Dapat ba akong lumuhad sa iyo, Marshall?" Kabanata 6222. General. Napaungol si Quattro nang walang anumang babala, saka biglang niyakap si James. Ang tanawin ay agad na napatulala sa mga babae. Sa kanilang mga mata, si Quattro ay parang isang Diyos na hindi mahipo. Masyadong abnormal para sa kanya ang mawala ang pagiging composure niya sa harap ng iba. Kumapit si Quattro kay James na may luha at sipon. Umiyak siya, "Na-miss ka namin, General. Akala ko hindi ka nababalik. Alam mo ba kung ano ang pinagdaanan natin itong mga taon? Halos hindi ako makakain at makatulog, nag-aalala sa kaligtasan mo. We've sworn to live and die together. Wala pang balita mula sa iyo pagkatapos umalis papuntang Forlet Land. Nagtayo pa kami ng memorial tablet at naglagay ng libingan para sa iyo. Hindi ko inaasahan ang iyong mahimalang pagbabalik." Hearing Quattro's exaggerations, James pushed him away and said, "Anong klaseng kalokohan ang ibinubulalas mo?" Pinunasan ni Quattro ang kanyang mga luha at sinabing, "Kalokohan. Na-miss ka namin pero wala kaming ideya kung saan hahanapin.
Bukod dito, pinapasan namin ang mabibigat na responsibilidad na iniatas mo sa US. Namiss mo ako. Tinuro ni James ang mga babaeng nakapaligid sa kanila at tinanong, mas ako ba ang nasa isip mo kaysa sa kanila? Kumunat ang noo ni Quattro at tumingin sa mga babae. Bigla niyang na-realize kung ano ang ipinahihiwatig ni James at mabilis niyang sinabi, "You've misunderstood, General. It's not what it looks like." Mapaglarong tanong ni James, ano pa kaya yun? Dapat alam mo yung mga boundaries na itinakda ko, di ba? Nagmamadaling sabi ni Quattro. Of course, of course. I never forced them into anything. They act on their free will. Natulog ba sila ng kusa sa iyo? Inilibot ni James ang kanyang mga mata. Hindi nakasagot si Quattro nang may kumpiyansa sa kanyang tanong. Ang grupo ng mga kababaihan, gayunpaman, ay mabilis na pinalibutan si James at nagpahayag ng kanilang kawalang kasiyahan. Sino ka? How dare you talk to our marshal like that? Siyempre, we're with him voluntarily. So many others wish for the chance but are not lucky like US. Napakagwapo ng ating marshal. Bagamat medyo kaakit-akit ka rin, hindi ka dapat maging walang galang sa kanya. Ang bastos. Siya ay nagsumikap para sa kanyang kasalukuyang mga nagawa. Iniligtas niya ang US mula sa madilim na mundo at binigyan niya kami ng mas magandang pagkakataon sa buhay. Nagpapasalamat kami sa kanya. Tama. Ikinararangal namin na makasama lang siya. Pumayag kami ng walang pag-aalinlangan kung hihilingin niya sa amin na maging kasosyo niya sa pagtatanim. Natigilan si James sa malakas na sigaw nila. Itinaas ni Quattro ang kanyang kamay at sinampal ang bawat babae. Sa isang iglap lang, nagkaroon na ng pisngi ng mga babae. Kabanata 6223. Huminga ng malalim si Quattro at sinabing, narito na sina Maxine, Jurit, Hershaya, Thalvolay, Taran, Cairo, Zizel, at ilang iba pa. Kumunot ang noo ni James at nagtanong, paano sina Zavas, Yardos, Henry, Yemima, at Zirae? Ito ang mga powerhouse na nagsakripisyo sa labanan laban kay Zael ngunit nabuhay muli. Hindi pa ba sila nakakatugon sa mga kinakailangan? At saka, nasaan si Wyatt? Ano ang meron sa kanya? Nang makita ang hindi nasisiyahang ekspresyon ni James, nagmamadaling nagpaliwanag si Quattro, tinutulungan nila sina Xavier at Stephen na pumili ng mga magsasaka na dadalhin dito. Hindi yun madaling gawain kung tutuusin. Kumunot ang noo ni James at sinabing, alright. So, Xavier and Stephen are working hard while you just sit here and enjoy the fruit of their labor. Napaluhod si Quattro at nanginginig na sinabi, General, about that. Mataimtim na sinabi ni James, nakapag-ayos na ako bago umalis. Si Xavier ay may malawak na kaalaman at siya ang pinakaangkop na kandidato para mamahala sa Demon Dungeon at makipag-ugnayan sa Skynet. Samantala, ikaw at si Stephen ay ipapasa ang aking utos na ang mga magsasaka sa Years 1/5 rank ay kailangang tipunin sa labas ng Tai Chi 8-door formation para hintayin ang proseso ng pagpili. Kayong tatlo ay nasa 7th tribulation ng Years 1 Zalem rank, at hindi na kailangang pumunta ng malalim sa Dark World o ay compress ang iyong cultivation rank. Pinandilatan ni James si Quattro at malamig na sinabi, malamang may nagawa ka at wala silang pagpipilian kundi ay compress ang kanilang cultivation rank para bumalik sa Dark World para personal na isagawa ang proseso ng pagpili. Matapos pakinggan ang mga salita ni James, agad na ibinaba ni Quattro ang kanyang ulo at sinabing, ang galing mong manghula ng mga bagay-bagay, General. Ako, aksidenteng nasira ang Tai Chi 8-door formation. Hindi namin ito magagamit para makumplito ang proseso ng pagpili. Kaya, pinutol siya ni James, sinabing, natukso ka sa mga elixir na sumusuporta sa operasyon ng formation at kinuha mo sila, tama ba? Ibinaba ni Quattro ang kanyang ulo. Ang kanyang katahimikan ay nagpatunay na ang hula ni James ay tumama sa marka sa kuko. Ang kasakiman, pagnanasa, katamaran at pagkamakasarili ay ilan sa mga bisyo ng sangkatauhan. Lahat sila ay makikita sa Quattro. Sa una, inisip ni James na ang mga kapintasan ni Quattro ay hindi magiging malaking problema. Pagkatapos ng lahat, siya ay tapat at maaaring gumanap ng isang malaking bahagi sa mga mahahalagang sitwasyon.
Gayunpaman, lumala ang pag-uugali ni Quattro sa overtime, at ang kanyang mga aksyon ay nagsimulang makaapekto sa kanilang pangkalahatang plano. Napagtanto ni James na hindi na niya matitiis ang ugali ni Quattro, kung hindi, si Quattro ay mag-uudyok ng maraming gulo, at ang kinabukasan ng Jade Mora Empire ay maaaring masira. Matapos mag-isip sandali, tumingin si James kay Quattro at sinabing, ipunan mo si Maxine at ang iba pa. Nang makitang hindi siya pinapanagot ni James sa kanyang pagkakamali, nagmamadaling tumayo si Quattro at umalis. Tumingin si James sa magagandang babaeng nakaluhod sa lupa at nagtanong, natulog na ba kayong lahat kay Quattro? Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Ulo at nanginginig sa takot. James urged, sagutin mo ako. Hindi, sabay-sabay na sagot ng mga babae. Isa sa mga matatangkad na babae ang nagtaas ng ulo, nag-ipon ng lakas ng loob, at sumagot, General, hindi siya bumisita sa .com para basahin ang buong nilalaman. Ginagantimpalaan lang ang mga elixir ng US sa gabi. Sabi ng isa pang babae na nanginginig ang mga labi, siya ay isang mabuting tao at hindi kami pinilit sa anumang bagay. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Hindi nagtagal, bumalik si Quattro kasama ang ilang tao. The moment the group saw James, they rushed over excitedly. Pinalibutan ni Maxine, Hershaya, Cairo at Zizzle si James. Sunod-sunod na niyakap nila siya at tuwang-tuwa sila. Kabanata 6224. Pagkaraan ng ilang sandali sa pakikipag-chat, napatunayan ni James ang katotohanan. Si Wyatt at ang iba ay nanatili sa Dark World dahil tinutulungan nila sina Zovian at Stephen sa proseso ng pagpili. Para naman kay Taran, nagdala sina Talvalay at Jurit ng grupo para manghuli ng mga halimaw bilang karanasan sa pagsasanay. Nalaman ni James ang tungkol sa sitwasyon ng grupo ng mga Dark Beings na dumating sa Genesis World mula sa mga dati niyang kakilala. Narinig din niya na gumawa ng ilang kontribusyon si Quattro. Inorganisa ni Quattro ang Dark Beings na dumating sa Genesis World sa 10 hukbo, bawat isa ay may milyon-milyong tropa. Ang mga commander ng hukbo ay sina Quattro, Maxine, Hershaya, Jurit, Taran, Zizzle, Talvalay, Cairo, Hetsema at Zaint. Ang kabuuang bilang ng mga tropa sa dalawang hukbo ay nagdagdag ng hanggang sa daan-daang milyon, na ginagawa silang isang malaking puwersa. Matapos magkaroon ng malinaw na larawan ng sitwasyon, iminungkahi ni James na ang lahat ay lumipat sa Forlet Land, at ito ay lubos na naaprubahan. Upang maiwasan ang anumang mga hiccup sa daan, nakipag-ugnayan si James sa tagapag-alaga ng Demon Dungeon, si Zakaria, na hinihiling sa kanya na ipadala ang Skynet Army upang i-escort ang 10 piling hukbo mula sa Dark World hanggang sa hangganan ng Lusted Sect. Ang daan-daang milyong tropa ay lihim na lumipat patungo sa Forlet Land. Bilang karagdagan sa daan-daang powerhouse sa Years 1 Dale Ranks 9th Tribulations Peak mula sa Skynet at ang Lucis Sect, sina Layla, Rebella, Zitlali, Wiley, at Yancy ay sumunod din sa kanila na parang mga anino. Matapos makalapit sa Forlet Land, kinuha ni James ang Surage's Tower. Isang itim at puting liwanag ang bumaril, at isang malawak na puwang ang nabuo sa pormasayon. Pagkatapos, ang mga tropa ay sumulong sa pamamagitan ng pormasayon. Kanselahin. Nagulat sina Yancy at Wiley nang makita nila ang supernatural na power ni James. Napagtanto nila na ang Forlet Land na kinatatakutan nila ay kinilala si James bilang master nito, at ang dahilan kung bakit siya nagsisikap na makadaan sa Sanctum Genesis World at Zindaro's Genesis World ay dahil gusto niyang lumipat ng Dark Being sa Forlet Land. Matapos makapasok sa Forlet Land ang huling batch ng mga buhay na nilalang mula sa Dark World, tumingin si James kina Yancy at Wiley, nakangiting sinabi, gusto ba ninyong dalawa na pumasok para tumingin sa paligid? Nagtatakang tanong ni Wiley, pwede ba? Matigas na sabi ni Yancy, Guro, marahas na umiihip ang Galit Wind sa loob ng Forlet Land. Kung hindi ka mag-iingat, ang iyong kaluluwa ay mapapawi. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Nagkatinginan sina Yancy at Wiley na may kahihiyang ekspresyon. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Priority natin ngayon. Napabuntong hininga si Zitlali, kailan ulit lalabas si James?
Sagot ni Rebella, kailangan niyang tiyakin na maayos na sila. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Umalis sa Forlet Land. Walang sumagot sa tanong niya. Ikinaway ni Layla ang kanyang kamay, at lahat maliban kay Yancy at Wiley ay nawala sa lugar. Kabanata 6225. Bahagyang nadismaya si Wiley. Tumingin siya kay Yancy at nagmura, "Man up. Pumasok na tayo dyan." Nag-aalangan na sabi ni Yancy, "Pagpasensyahan mo na. Baka bitag yan. Paano kung hindi tayo makaalis?" Ngumuso si Wiley, pagkatapos ay naisip niya, isang bitag. Mayroon na siyang kontrol sa iyong kaluluwa at maaari kang durugan anumang oras. Bakit kanya tatalikuran? Matapos makitang magsasara na ang pormasayon ng Forlet Land, biglang kinagat ni Wiley ang kanyang mga ngipin at sinugod ito. Napabuntong hininga si Yancy habang pinagmamasdan ang pagsara ng Forlet Land, na bahagyang nanghihinayang sa kanyang reaksyon. Ngumisi si James, "Mas matapang ka sa kanya." Sinimangutan ni Wiley ang paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, lumiwanag ang kanyang mga mata, at sinabi niya, "Wala nang galit-wind dito. Napakalakas ng Genesis. Isa itong paraiso." Bahagyang ngumiti si James at itinaas ang kanyang ulo, at ang lahat ng mga universo sa Forlet Land ay nagsimulang umikot at mabagal na nagbabago. Sa sandaling iyon, ang maraming mga universo ay nagtipon sa 10 mundo at nag-hover sa kawalan. Pagkatapos, hinati ni James ang 10 piling hukbo sa iba't ibang mundo. Napabuntong hininga si Wiley at nagtanong, "Ikaw na ba ang may-ari ng Forlet Land? Kaya mo bang baguhin ang lahat dito ng kusa?" Mahinahong sumagot si James, "Ang Forlet Land ay independent sa Genesis Worlds. Bagamat mas maliit, ang cultivation resources dito ay sapat upang suportahan ang karamihan sa mga nabubuhay na nilalang sa Genesis Worlds. Bukod dito, ito ay isang bagong simula dito. Ang lakas dito ay balanse, at lahat ay may pantay na pagkakataon na umunlad." Matapos marinig ito, lumuhod si Wiley sa lupa at sinabing, "Guro, may itatanong ako." Pinutol siya ni James, at sinabing, "Alam ko kung ano ang iniisip mo. Pag-uusapan natin ang tungkol sa Sanctum Sect na lumipat sa Forlet Land sa hinaharap. Kailangan mo munang tiyakin na ang daanan ay ligtas sa ngayon." Pagkatapos, tinulungan siya ni James at sinabing, "Dahil nandito ka na, tumingin ka sa paligid. Gayunpaman, huwag mong hawakan ang mga matataas na antas na halimaw na iyon." Nagmamadaling umalis si Wiley para tuklasin. Biglang lumitaw ang isang magandang figure sa kanyang harapan. Napatingin si Maxine kay James. Marami siyang gustong sabihin ngunit hindi niya mahanap ang tamang salita. Sa huli, nagtanong siya, "Ikaw ba ang may ganap na kontrol sa lugar na ito?" Tumango si James bilang tugon. Sabi ni Maxine, "Marami ka nang nagawa sa advanced na mundong ito. Hindi ko makita ang cultivation rank mo. At least nasa years 1 Dale rank ka, di ba?" Napangiti ng mahina si James at sumagot, "Sa halip na ang paksang ito, gusto kong malaman ang higit patungkol sa madilim na mundo." Napabuntong hininga si Maxine, wala namang major na nangyayari. Ito ay ilang mga bagay na walang kabuluhan. Gayunpaman, may isang bagay na sa tingin ko ay dapat mong bigyan ng higit na pansin. Nagulat na tanong ni James, "Ano yun?" Maxine rolled her eyes and said, "Your children. You like pursuing the high road to cultivation. Yet, you had so many children. Did you have them just to deal with us?" Nakaramdam ng hiya si James. Hindi talaga siya ang pinakamahusay na ama sa kanyang mga anak. Si Thea naman ay matagal nang wala sa kanilang buhay. Bilang mga magulang, napabayan nila ang kanilang mga responsibilidad. Magkagayunman, labis na nagmamalasakit si James sa kanila at gustong malaman kung kamusta sila. Nagtanong siya tungkol sa kanilang mga kamakailang buhay. Humalukip-kap si Maxine at bumantong hininga, "Medyo maganda ang ugali ng ibang mga bata. Gayunpaman, ang iyong anak kay Yemima ay kailangang disiplinahin." Kumunot ang noo ni James at sinabing, "What's wrong with Hetsema?" Ngumuso si Maxine, hindi siya ang pinakamalakas, pero napaka-scheming niya at marami siyang ambisyon. Laking gulat ni James matapos marinig si Maxine. Inabuso ni Hetsema ang kanyang autoridad para sanayin ang sarili niyang puwersa sa loob ng Dark World.
Dati, marami siyang tukan laban sa kanyang mga kapatid. Hindi man lang niya pinabayaan ang kanyang bunsong kapatid na si Noel, at muntik na siyang mamatay ng 2 beses. Pinagbigyan na siya ni Jacopo na lalong nagpatapang sa kanya. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, dahan-daang itinaas ni James ang kanyang ulo at nagtanong, naging unfair ba kayo sa kanya? Rubella snorted, we would have felt guilty if it were that case. However, we've been practically allowing him to do as he pleases. Siya ay isang disipulo ni Zavas at dapat ay nakatutok sa paglilinang. Gayunpaman, siya ay naging maluwag sa visit.com upang basahin ang buong nilalaman. Laban sa atin. Sagot ni Maxine, to be honest, matagal na namin siyang pinatay kung hindi mo siya anak. Natahimik si James. Tumingin si Maxine kay James at nagtanong, akala namin pagkatapos namin siyang mailabas sa madilim na mundo, mas magiging mapipigil siya. Gayunpaman, hindi namin inaasahan na siya pa rin ang tuso at hindi tapat. Bumisita siya sa .com para basahin ang buong nilalaman. Suhulan ng ibang tao para makatrabaho siya. Matapos pakinggan ang pangungulit ni Maxine, halos hindi na narinig ni James ang magandang salita tungkol kay Hetsema. Tila ang kanyang anak ay isang malaking gulo. Naunawaan ni James na hindi na kailangang suruan ni Maxine ang kanyang anak ng sadya. Kung sino pa man ito, hindi sila mangangahas na magsalita ng masama tungkol sa kanyang anak sa kanyang harapan. Gustong malaman pa ang tungkol sa kanyang anak, tumingin siya kay Maxine at sinabing, tulungan mo akong bantayan siya. Ipaalam sa akin kung may gagawin siyang anumang galaw. Nag-aalalang tanong ni Maxine, are you going to do anything about him? We're in a new place, and everyone need to take the opportunity to improve. We don't have the time to babysit him. Natahimik si James. Sabi ni Rebella, 2 choices. Alinman ay sipain mo kami sa Forlet Land pabalik sa Dark World o sipain siya para hindi na kami mag-alala na magdudulot siya ng gulo. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Desisyon. Okay. Ngumuso si Maxine, saka pumasok sa isa sa 10 mundo. Kabanata 6226. Hindi nagtagal, bumalik si Maxine kasama ang isang grupo ng mga tao. Nang makita si James, lumiwanag sa mukha ng lahat ang pananibik. Tinitigan sila ni James ng malambing ngunit medyo may pagka-guilty din. Malalaki na ang kanyang mga anak. Sa paghusga sa kanilang lakas sa paglilinang, maganda ang kanilang ginagawa sa mga nakaraang taon. Sina Winnie, Jacopo, Noel at Zaint ay nasa middle grade ng Years 1 Zale Ranks 8th Tribulation, middle grade ng Years 1 Zale Ranks 9th Tribulation, middle grade ng Years 1 Zale Ranks 8th Tribulation at ang peak ng Years 1 Zale Tribulation 8th Tribulation. Si Hetsema, sa kabilang banda, ay nasa tuktok ng Years 1 Zale Ranks 9th Tribulation. Ang kanyang mga nagawa ay ang pinakanamumukod tangi sa kanyang mga kapatid. Ngumiti si James sa kanila at sinabing, kahit hindi kami gaanong nakakasama ng nanay mo, lumaki naman kayong mabuti. I'm really sorry. Agad na lumuhad sa lupa ang kanyang mga anak. Napabuntong hininga si James. No, please bumangon ka na. Wala tayong ganyang ugali sa pamilya natin. Huwag kang lumuhad bigla. Pagkatapos, sinabi ni James, nagpapasalamat ka man o nagagalit sa akin, kailangan ko pa rin kayong sumunod sa ilang bagay habang nasa Forlet Land. Una, hindi mo dapat ibunyag ang iyong pagkakakilanlan bilang aking mga anak. Pangalawa, wala kang anumang espesyal na pribilehiyo dito. Lahat ay magkakaroon ng pantay na katayuan at katayuan. Kahit na lumabag ka sa mga patakaran, mapaparusahan ka ng naaayon, tulad ng iba. Pangatlo, kailangan ko kayong lahat na maabot ang Years 1 Dale rank sa loob ng isang panahon. Inilagay ni James ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, tinitigan ang kanilang mga mukha, at same time na sinabi, sino man ang hindi makakasunod sa alinman sa mga kondisyong ito ay ibabalik sa madilim na mundo at hindi na papayagang bumalik dito. Nagulat ang kanyang mga anak sa kanyang sinabi. Hindi nasisiyahang sinabi ni Noel, hindi ka ba masyadong matigas ang ulo sa amin, Dad? We've come this far through our own efforts. We never relied on. Saway ni Zaint sa kanya, shut up, Noel. Then, she looked at James and said, hindi mo ba naisip na kailangan muna namin ng motivation?
We're not asking for any privileges, but you should not at least give us ilang regalo pagkatapos ng matagal na pagkawala. Sinira ni James ang kanyang mabagsik na karakter at tumawa. Tumango siya at ginulo ang buhok ni Zane, hindi ka ba matalinong bata? Pagkatapos magsalita, itinaas ni James ang kanyang kamay, at 10 bola ng enerhiya na may makapangyarihang Genesis ang lumitaw sa harap ng kanyang mga anak. Magiliw na sinabi ni James, 2 para sa bawat tao. Ito ang magiging kapital mo. Ngayon lang ako gagawa ng exception. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Hindi na magbibigay ng kahit ano. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Ilang mga biyaya sa daan. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Mula sa pag-alis. Sumimangot si Hetsema at nagtanong, may iba pa ba? Itinaas ni James ang kanyang kamay, at mabilis na binalot ng amethyst gold power si Hetsema. Napasigaw si Hetsema sa sakit. Nag-aalalang sabi ni Maxine na nakatayo sa gilid, I asked you to discipline him, not to torture him. Hindi sumagot si James sa kanya at ipinagpatuloy ang paggamit ng kanyang kapangyarihan kay Hetsema. Napaungol si Hetsema sa sakit, at na-distort ang mukha. Biglang may lumitaw na soul energy ball sa itaas ng kanyang ulo. Pumasok si James Zen sa energy ball at hinanap ang kasamaan sa loob ng kaluluwa ni Hetsema. Matapos suriin ang soul energy ball, lubos na nabigla si James. Kabanata 6227. Ang kaluluwa, mga organo at buto ni Hetsema ay napuno ng kasamaan at karma. Kung hindi dahil sa kanyang laman, malamang ay naging demonyo na siya. Tumigil ka, James. Sumugod si Maxine ngunit napatumba siya sa kapangyarihan ni James. Biglang nawala si James kasama si Hetsema. Sa susunod na sandali, dumating sila sa larangan ng digmaan sa ika-4 na antas ng Forlot Land. Binawi ni James ang kanyang amethyst gold power, at bumagsak si Hetsema sa lupa. Isang pulang ilaw ang lumitaw, at si Lysia ay nagkatawang tao sa harap nila. Tanong ni James, you're quite knowledgeable, right? Alam mo ba kung ano ito? Soul-consuming spell. Isang hamak na nilalang na katulad niya ang nagsagawa ng napakasamang supernatural power. Gaano kalakas? Umalangaw-ngaw ang matamis na boses ni Lysia. Kumunot ang noo ni James at nagtanong, soul-consuming spell. Ano yun? Bamulong si Lysia, na kapag sabi na si Morgoth ay lumikha ng 3 supernatural powers. Ang soul-consuming spell ay isa sa kanila. Ito ay isang spell na mas nakakatakot kaysa sa curse magic mo. Ang spell ay ibinabato sa kaluluwa ng isang tao, unti-unting kinakain sila. Huminga ng malalim si James at nagtanong, paano ko ito maaalis? Tiningnan ni Lysia ang walang malay na si Hetsema at bumantong hininga, walang paraan para iwaksi ito. Maaari lamang nating sugpuin ito sa ngayon. Sa kabutihang palad, ngayon pa lang niya ito sinimulan na linangin. Tanong ni James, paano natin ito mapipigilan? Sa sandaling itinaas ni Lysia ang kanyang kamay, isang pulang ilaw ang bumalot kay Hetsema at nag-teleport sa kanya sa Years 1 Genesis Bell. Isang bahagyang nakakatakot na pagsabog ng itim na liwanag ang lumabas mula sa mga guwantes ni James. Itong taksil na anak ko'y napunta na sa maling landas. Bumantong hininga si James. Ang Hetsema ay isang ganap na aksidente. Gayunpaman, hindi maaaring hayaan siya ni James. Pagkatapos ng lahat, siya pa rin ang kanyang anak. Sa kasamaang palad, si Hetsema ay lubhang naimpluwensyahan ng Doom Rays. Malalim ang kanyang hinanakit, at ang kanyang puso ay naglalaman ng kasamaan. Noong una, naisip ni James na ang paglalagay sa kanya sa ilalim ni Zavas ay makatutulong sa kanya na magbukas ng bagong dahon. Gayunpaman, ang mga bagay ay naging mas masahol pa. Sa sandaling iyon, nakatanggap si James ng mensahe mula kay Jacopo. We're ready, Dad. Where are you? Dahan-daang itinaas ni James ang kanyang ulo at nagtanong, hanggang kailan mo kailangan, Lysia? Tinanong ni Lysia, kailangan ba niyang sumama sa iyo? Tumango si James at sumagot, oo. Marahil ay malulutas ng matuwid na aura ni Yegor ang soul-consuming spell. Tumango si Lysia at sinabing, sige. Plano mo ba siyang maging disipulo ni Yegor?
Hindi siguradong tanong ni James, sa tingin mo ba ito ay angkop? Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Hindi ba ito magdudulot ng higit na pinsala kaysa sa mabuti? Nanatiling tahimik si James. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Sandali, bumungad sa kanila si Hetsema. Nagkamalay na si Hetsema at nalilitong tumingin sa paligid. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Magkasama. Kabanata 6228. Dinala ni James si Hetsema sa pasukan ng unang antas ng Forlet Land. Pagdating sa formation, napansin ni James na nakatayo si Maxine kasama ang kanyang mga anak. Tanong niya, pupunta ka rin ba? Sinulyapan ni Maxine si Jacopo at ang iba pa, saka sumagot, ayokong pumunta, pero pinilit ng mga bata na sumama ako, sabi. Huminto siya, tumingin kay James, at may hinanakit. 1/3. Na sinabi, natatakot sila na baka may iwan na naman sila. Ang Genesis Worlds ay puno ng mga powerhouse, at kung sila ay mahuhulog sa kamay ng ating mga kaaway, sila ay nasa panganib. Mga sitwasyon. Natitiyak ni James na hinding-hindi yun iisipin ng kanyang mga anak at ipinagpalagay ni Maxine na ipinapahayag lamang niya ang kanyang kawalang kasiyahan tungkol sa kanyang pag-uugali sa kanilang pangalan. Gayunpaman, kakaunti ang kanyang magagawa. Napakalaki na ng utang niya sa kanyang mga anak. Ang pakikinig sa mga reklamo ay mas mabuti kaysa sa pambubugbog nila sa kanya. Matapos umubo ng ilang beses, sinabi ni James, sige. May ilang oras pa bago ang kasal. I'll bring you guys on a tour around the Genesis Worlds and explain the forces here. Itinaas ni James ang kanyang kamay, at ang kanyang kapangyarihan ay bumalot sa lahat, kasama si Wiley, na gumagala pa rin sa Forlet Land. Sa susunod na sandali, nawala sila sa kanilang mga lugar. Samantala, naging mainit na paksa sa Genesis Worlds ang balita tungkol sa kasal ni Truett at Zitlali. Pagkatapos ng lahat, ang ikakasal ay ang Young Master ng Skynet at ang Sainties ng Lucis Sect. Ang kasal ay malayo sa karaniwan. Ito ay isang unyon sa pagitan ng dalawa sa pinakamakapangyarihang puwersa ng Ancient Genesis World. Ito ay isang makabuluhang kaganapan na makakaimpluwensya sa istruktura ng kapangyarihan ng Dakila at Micro Genesis Worlds. Bukod dito, kumalat ang mga alingawngaw na hindi mabilang na mga high-grade na elixir at kayamanan ang ipapamahagi bilang mga regalo sa panahon ng kasal. Bukod pa rito, nangako ang Skynet na buksan ang Telfervo Holy Site sa mga tagalabas upang maghanap ng mga kayamanan sa loob ng 300 panahon. Ayon sa mga alamat, ang Telfervo Holy Site ay kung saan nilinang ang Tai Chi noong nakaraan. Maraming mga kayamanan mula sa kanyang panahon ang sinasabing naiwan, kabilang ang iba't ibang cultivation resources sa Declan Rank at ilang makasaysayang lihim. Sa kapangyarihan ng Skynet, walang nang-ahas na tumuntong sa Telfervo Holy Site. Ngayong lantaran nilang inanyayahan ang iba na pumasok, nagkagulo ang Genesis Worlds. Gayunpaman, kailangan nilang magkaroon ng mga kwalipikasyon para makapasok muna sa Skynet bago magkaroon ng pagkakataong makapasok sa Telfervo Holy Site. Una, kailangan nilang magkaroon ng imbitasyon. Walang sino man ang pinapayagang ma-access dahil sa mga koneksyon o relasyon. Nagsama-sama ang Skynet at ang Lucis Sect at lumikha ng isang espesyal na imbitasyon na nilagyan ng matuwid na aura ni Igor. Walang sino man ang makaka-duplicate ng kanilang imbitasyon. Ang mga imbitasyon ay nahahati sa 4 na uri. Ang unang uri ay mga transcendent na imbitasyon na ibinigay sa mga powerhouse sa Declan Rank, seniorvisit.com para basahin ang buong nilalaman. Personal na inihatid ni Matanay ang mga imbitasyong ito. Ang pangalawang uri ay ang pinakamataas na imbitasyon na ibinigay sa nangungunang 10 pangunahing puwersa sa loob ng Ancient Genesis Worlds. Ang mga senior elder ng Skynet at Lucis Sect ay ipinadala para ihatid ang mga imbitasyon. Ang ikatlong uri ay ang mga VIP na imbitasyon para sa mga pinuno ng sekta at mga Panginoon sa mundo sa buong Genesis Worlds, na ibinigay ng Skynet at mga regular na matatanda ng Lucis Sect. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Ang iba't ibang mga sekta at puwersa ay nagsagawa ng mga panloob na kompetisyon at pagsubok upang makuha ang mga imbitasyong ito.
Maraming mga magsasaka ang nakipaglaban ng matindi, at nagdulot ito ng maraming sigalot. Kabanata 6229. Sa lahat ng pangunahing puwersa, ang labanan sa loob ng Timea sect ang pinakamasama. Bagaman hindi si Gladwin ang opisyal na pinuno, siya ang namamahala sa mga gawain ng kanilang sekta at ginamit ang kapangyarihang katumbas ng kanilang leader. Samantala, ang pinuno ng Timea sect, si Zachary, ay hindi nakaalis sa pag-iisa sa mahabang panahon at wala ng gaanong kapangyarihan. Ang mga ordinaryong imbitasyon ay mahirap nang ipamahagi, ngunit ang pagpapasya kung sino ang kukuha ng pinakamataas na imbitasyon ay mas mahirap. Sa loob ng pangunahing bulwagan ng Timea sect, nagsimula ang isang matinding debate kung sino ang kukuha ng pinakamataas na imbitasyon pagkatapos muling magpakita si Zachary. Daan-daang mga dakilang elder sa tuktok ng Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation, pati na rin ang guardian at senior elders, ay tahimik na lumuhad sa lupa. Umupo si Gladwin sa pinakamataas na kumikinang na upuan na pagmamay-ari ng pinuno ng sekta na may malungkot na ekspresyon. Umupo sina Zachary at Thea sa ibaba ng pinakamataas na plataporma, na naglalabas ng makapangyarihang aura. Nagtama ang mga mata ni Gladwin kay Zachary, at agad napalitan ng ngiti ang malungkot niyang mukha. Tumayo siya at nagtanong, "Bakit bigla kang umalis sa pag-iisa, Zachary?" Tinawag ni Gladwin si Zachary sa kanyang pangalan at hindi nag-abala sa pagiging magalang. Malinaw na walang intensyon si Gladwin na ibigay ang sekta. Si Zachary, gayunpaman, ay hindi nabigla. Nakangiti niyang sinabi, "Iniwan ko ba ang pag-iisa sa masamang oras at sinira ang iyong mga plano, dakilang tagapagtanggol?" Natawa si Gladwin at sinabing, "Hindi, syempre hindi. Nag-uusap lang kami. Siguradong may ulterior motive sina Yegor at Matanaya at may binabalak. We're trying to come up with a countermeasure against them." Tahimik na ngumiti si Zachary bilang tugon. Pagkatapos, tumayo siya at umakyat sa hagdan patungo sa pinakamataas na plataporma. Sumunod naman si Thea sa likod niya. Lahat ng nakaluhod sa sahig sa bulwagan ay kilabot. Maliwanag na bumalik si Zachary upang kunin ang kanyang titulo. Gayunpaman, walang balak na umatras si Gladwin. Sa halip, ngumiti lang siya habang pinagmamasdan si Zachary na papalapit. Iniisip nila kung ang dalawang walang katulad na powerhouse ng kanilang sekta ay malapit ng mag-agawan sa posisyon. Kung mangyayari iyon, kaladkarin sila sa kanilang alitan. Hindi alintana kung sino ang nanalo sa huli, ang kanilang buhay ay malalagay sa panganib sa panahon ng proseso. Biglang tumahimik ang main hall. Ito ay tulad ng kalmado bago ang bagyo. Inabot ni Zachary ang kumikinang na imbitasyon sa tabi ng upuan at sinabing, "Nagsumikap ka, mahusay na tagapagtanggol." Bago niya maabot ang imbitasyon, kinuha ni Gladwin ang imbitasyon. Kumunot ang noo ni Zachary at nagtanong, "Ano ang ibig mong sabihin dito, dakilang tagapagtanggol?" Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Ang kaganapan. Tanong ni Zachary, "Ganun ba? Hindi ba para sa pinuno ng Timea sect ang imbitasyon?" Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Kaganapan. Ang mga salita ni Gladwin ay may halatang provocation. Kung ipipilit ni Zachary na ipaglaban ang imbitasyon, mabubunyag ang kanyang kasalukuyang cultivation rank. Si Zachary ay isang tuso at kamang na tao, kaya madali niyang naiintindihan ang nakatagong kahulugan sa mga salita ni Gladwin. Siya ay tumawa at sinabi, "Bakit ka nababalisa, dakilang tagapagtanggol? Gusto ko lang makita kung ano ang nakasulat sa imbitasyon." Nang ibabaw na sinabi ni Gladwin, "Iyan ay bastos at walang galang kay Yegor." Bahagyang nagdilim ang mukha ni Zachary matapos makitang lumalala ang ugali ni Gladwin. Gayunpaman, pinilit niyang ngumiti, tumango, at sinabing, "I see. Ang ating dakilang tagapagtanggol ay may mga sikreto ngayon." Pagkatapos magsalita, pinagpag ni Zachary ang manggas at tumalikod. Pinagmasdan niya ang mga powerhouse sa bulwagan at sinabing, "Lahat ay nagsumikap habang wala ako. Ngayong nakabalik na ako, maiibsan ng malaki ang bigat na iniwan ko sa inyong lahat." Tumingin ulit si Zachary kay Gladwin at sinabing, "Mas nagsumikap ka pa at marami kang narating, Great Protector. Gamitin ang pagkakataong ito para makapagpahinga.
Ikaw ang magiging kinatawan ng aming sekta sa pagdalo sa grand event na ito. I'll take over the sect's affairs from here. Kung hindi, mahihirapan akong ipaliwanag ang aking sarili sa ating mga ninuno kung may mali. Pagkatapos magsalita ay sinenyasan ni Zachary si Thea gamit ang kanyang mga mata. Pagkatapos, bumaba ang dalawa sa hagdan. Galit na tumayo si Gladwin mula sa kanyang kinauupuan. Hindi na niya mapanatili ang kanyang kalmado, at ang kanyang mukha ay nabaluktot sa galit. Akala niya noong una ay pilit na susubukan ni Zachary na agawin ang imbitasyon. Kung tutuusin, ang sinumang dumalo sa kaganapan ay katumbas ng pagiging controller ng Timaeus sect. Gayunpaman, tusong naglaro si Zachary ng ibang card, na nagpapahintulot sa kanya na magkaroon nito. Hindi lang sinasadya ni Zachary na banggitin ang kanilang dalawang ninuno para bantayin siya, ngunit nakuha rin niya ang kontrol sa mga gawain ng sekta. Naiwang tulala si Gladwin at ang kanyang mga kampon. Pagkalabas ni Zachary at Thea sa main hall, kinuyam ni Gladwin ang kanyang mga kamao at sumigaw, "Bakit nakaluhod pa kayong lahat? Bumangon ka na." Agad namang tumayo ang lahat ng nasa ibaba niya. Matapos ang katahimikan, isang makapangyarihang babae ang humakbang at nagsabi, "Dakilang tagapagtanggol, natatakot ako na hindi na tayo maaaring manatili pa rito ngayong bumalik na ang pinuno ng sekta. Paano kung bumalik muna tayo sa kampo ng hukbo?" Sumang-ayon ang iba pang mga powerhouse at nagsimulang mag-echo sa kanyang mga salita. Kumunot ang noo ni Gladwin at tumango, "Magandang ideya iyon. Bagamat tayo ay nasa pansamantalang tigil-tigilan, dapat tayong maging handa sa biglaang pag-atake ng bagong alyansa." Sumasalungat sa kanyang sinabi ang iniisip ni Gladwin. Alam niyang nasa bakod ang magkabilang alyansa. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Kaya naman, gumagawa sila ng mga dahilan para umalis. Tila gusto nilang hintayin ang kahihinatnan ng labanan na mapagpasyahan bago pumili ng panig. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Samantala, sina James, Maxine at ang kanyang mga anak ay nakatayo sa ibabaw ng isang espiritual na bundok. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Ang dalawang Genesis World na ito ay sa atin. Sila ang mga daan patungo sa Skynet, sa Dark World, at sa Forlet Land. Para makarating ang mga nilalang ng madilim na mundo sa Forlet Land, dapat nilang gamitin ang CP na ito. Sa lalong madaling panahon, higit pa mula sa Dark World ang dadaan sa daanan upang makapasok sa Forlet Land. Biglang tumalikod si James at sinipa si Hetsema, na nakatingin sa isang tiyak na direksyon, sa puwet. Bumagsak si Hetsema sa lupa nang may malakas na putok. Galit na sabi ni James, "Anong hinahanap mo dyan? Iyan ang Ancient Genesis World. Hindi ko pa ito na-conquer." Napaungol si Hetsema at mabilis na bumangon sa lupa. He gave James a thumbs up and complimented, "You're amazing, Dad. Paano kung ibigay sa akin ang Sanctum Genesis World? Babantayan ko ang daanan." Agad namang kumunat ang noo ng ibang mga anak ni James sa sinabi nito. Malamig na sabi ni Maxine, "Anong iniisip mo? Wala ka bang ideya kung ano ang ranggo ng iyong paglilinang ngayon? Paano ka kwalipikadong maging Panginoon ng Genesis World?" Bumantong hininga si Winnie at sinabing, "Tama. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Dad? Mayroong hindi mabilang na Great at Micro Genesis Worlds. Kahit na ang Panginoon ng isang Micro Genesis World ay kailangang nasa Years 1 Dale rank." Lumapit si Hetsema kay James at sinabing, "I'll work hard in that direction. Paano kung ipagkaloob mo muna ang Zindaros Genesis World? Gagamitin ko ang mga cultivation resources doon para mabilis na mapabuti ang aking cultivation rank. Sa aking talento, maaabot ko ang Years 1 Dale rank sa maikling panahon. Kapag nangyari iyon, magkakaroon ng isa pang powerhouse ang Jademora Empire." "Hindi ba't kapaki-pakinabang iyon?" Putol ni Jacopo, mahinahong sinabi, "Hindi pa nga namin napatunayan ang halaga namin para manatili, Hetsema. Nakalimutan mo na ba ang mga kondisyon ni tatay para sa atin? Kailangan nating umasa sa ating sarili para mag-improve." Lumingon si Hetsema at tinignan si Jacopo nang may sama ng loob. Nakikita ni James ang mga iniisip ni Hetsema. Si Hetsema ay isang mapanghimagsik na anak na hinimok ng interes. Mapasyahan niya ang mga mas malakas kaysa sa kanya para lamang sa mga benepisyo.
Wala siyang pakialam sa iba kundi sa sarili niya. Hindi lang siya madisiplina, at hindi rin siya basta-basta kayang patayin ni James. Tumingin si Noel kay James at nagtanong, "Pakisabi muna sa amin ang tungkol sa Genesis Worlds, Dad." Nang makita ang tensyonado na kapaligiran, mabilis na pumagitna si Noel at iniba ang usapan. Nakangiting tumingin sa kanya si James, pagkatapos ay nagsimulang ipaliwanag ang layout ng Genesis Worlds. Binigyan din niya sila tungkol sa mga makabuluhang puwersa. Ang kanyang mga anak ay nakinig sa pagtataka. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Sa sandaling iyon, isang kahanga-hangang figure ang lumapit sa kanila sa kawalan. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Ang kanilang mga mukha ay mapotla, at sila ay natulala sa lugar. Itinaas ni James ang kanyang kamay at tinakpan sila ng Years 1 Genesis Bell. Ang kahanga-hangang figure ay unti-unting naging malinaw. Isa itong mag-ara na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may puting buhok. Tinitigan ng lalaki si James at nakangiting sinabi, "Ikaw si James, tama ba?" Natigilan, nagtanong si James, "Kumusta ka na, Ginoo?" Tumango ang may puting buhok na nasa katanghaliang gulang at sumagot, "Ako ang Celestial Sage ng Skynet." Nagmamadaling yumuko si James at sinabing, "Isang karangalan na makilala ka, Ginoo." Nakangiting sinabi ng Celestial Sage, "Hindi na kailangan ng mga ganitong formalidad. Nandito ako para iabot sa iyo ang isang imbitasyon sa ngalan ni Yegor." Pagkatapos magsalita, itinaas ni James ang kanyang kamay, at isang kumikinang na paanyaya ang lumipad patungo sa kanya. Nakangiting sinabi ng Celestial Sage, "Nais ni Yegor na ipadala ito sa iyo ng personal ngunit abala siya sa ilang mahalagang negosyo. Kaya naman, ako ay dumating bilang kanyang kinatawan upang ihatid ang imbitasyon. Sana hindi ka na-offend." Kinuha ni James ang imbitasyon gamit ang dalawang kamay at nakangiting sinabi, "Sa relasyon natin, kailangan pa ba natin ito?" Bumantong hininga ang Celestial Sage, "Dapat hindi mo pa alam. Noong una, hindi binalak ni Yegor na magdulot ng ganoong kaguluhan ang kasal. Matapos umalis si Herodias Thrud sa pag-iisa, iginiit niya na siya mismo ang gumawa ng mga pagsasaayos. Ang balita ay mabilis na kumalat, at iyan ay kung paano kami nakarating sa ganitong sitwasyon." Kumunot ang noo ni James at nagtanong, "Herodias, siya ba ay kamag-anak ni Yegor?" Ang Celestial Sage ay mahinahong sumagot, "Siya ay asawa ni Yegor, ina ni Truett. Si Herodias ay isang napakalakas ngunit dominanteng babae. Ngayong wala na siya sa pag-iisa, natapos na ang aming mapayapang mga araw." Napabuntong hininga si James at nagtanong, kahit si Yegor ay natatakot sa kanya. Ipinaliwanag ng Celestial Sage, dati si Turta ay may tatlong alagad, sina Yeria, Yegor at Herodias. At saka, anak siya ni Turta. Nanlaki ang mata ni James sa gulat. Tinanong niya, kaya si Yegor ay nagpakasal sa kanilang pamilya. Umubo ang Celestial Sage at sinabing, "Iyan yata ang pagkakatulad niyong dalawa." Napangiti si James sa pagtataka, nagulat na may makapipigil kay Yegor. Malumanay na sinabi ng Celestial Sage, "Pinapaalalahanan lang kita na mag-ingat. Bagaman si Herodias ay isang napakadominating tao, siya ay hindi nangangahulugang isang di makatuwirang tao. Ayaw lang niya kapag nilabag ng mga tao ang mga patakarang itinakda niya." Ang mga salita ng Celestial Sage ay hindi direktang ipinaliwanag ang kahalagahan ng mga paanyaya. Naintindihan naman agad ni James ang sitwasyon. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at nagpasalamat sa Celestial Sage. Pagkatapos, nagtanong siya, "Maaapektuhan ba ang aking daanan na nagkokonekta sa Dark World sa Forlet Land?" Napabuntong hininga ang Celestial Sage, "Hindi ako sigurado." Gayunpaman, labis na pinahahalagahan ni Herodias ang kanyang anak. Pagkatapos sumagot, nagpaalam ang Celestial Sage at umalis. Pinanood siya ni James na umalis na may makahulugang ekspresyon. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Matapos mawala sa paningin ang Celestial Sage, ikinaway ni James ang kanyang kamay. Muling lumitaw si Maxine at ang kanyang mga anak. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Hindi ko napigilan ang kanyang Chrome. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman.
Nakangiting sabi ni James, "Then, I need everyone on their best behavior. Dinadala ko kayo sa kasal para sa karanasan, at gusto kong makahanap kayo ng mahuhusay na guro at makatagpo ng ilang magagandang pagkakataon. Gayunpaman, ang paghahanap ng tamang guro ang simula ng iyong mga problema. Sa huli, sila na ang magdedesisyon kung tatanggapin ka bilang mga disipulo." Nagkatinginan sina Jacopo, Noel, Zaint at Winnie, tahimik na inaalala ang payo ni James. Si Hetsema naman ay tumabi at ngumuso. Nagmalaki siya at nagpasya na siyang sumali sa isa sa mga pangunahing puwersang binanggit ni James sa kanila. Sa kanyang opinyon, ang Celestial Sage ay talagang makapangyarihan. Gayunpaman, kung wala ang kapangyarihan ng kanyang sekta, maaari niyang pukawin ang isang bagyo. Biglang pinaalala ni Maxine sa kanila, isa pang makapangyarihang Chrome ang paparating. Kumunat ang noo ni James at ibinuka ang mga kamay para protektahan ang grupo sa likod niya. Ilang sandali pa, nakilala niya ang nakakatakot na aura daan-daang light years ang layo. Napakalakas ng puwersa na kahit siya ay pilit na kinakalaban. "Long time no see, James." Bago pa makalapit ang tao ay naunang dumating ang kanyang boses. Lumingon si James at nakita ang isang matipunong figure na may puting buhok na unti-unting lumalapit sa kanila. Matapos makumpirma ang pagkakakilanlan ng papasok na tao, ang kanyang puso ay tumibok ng balisa. Nakakita siya ng pamilyar na mukha sa ika-4 na antas ng Forletland at sa wing building ng Timaeus Sect. Inilihim ni Zachary ang kanyang pagkakakilanlan bilang pinuno ng Timaeus Sect at sinabing siya ay isang elder sa publiko. Naisip ni James, narito ba ang lalaking ito para maghiganti? Theoretically, hindi niya malalaman na ang kanyang past life's body ay nasa Forletland, kaya imposibleng alam niyang ako lang ang sumipsip ng kanyang enerhiya at naging sanhi ng kanyang pagbaba sa cultivation rank, tama ba? Kahit wala na siya sa Declan rank, mas malakas siya kay Layla at Yancy. Maaaring siya ay kapantay ng gobernador ng Yang, na lubhang nasugatan. Nag-alala si James. Lalabanan niya si Zachary kung mag-isa lang siya. Gayunpaman, kasama niya sa paglalakbay ang kanyang mga anak. Tumanggi siyang ilagay sa panganib ang kanilang buhay. Sa ngayon, nagpasya siyang sumugal na dumating si Zachary na walang masamang intensyon. Worst came to worst, at gagamitin niya ang kanyang trump card, ang Tombkeeper. Tumingin si James kay Zachary at nakangiting sinabi, "Hoy! Long time no see." Lumitaw si Zachary sa harap ni James na may kasamang flash at ngumiti pabalik sa kanya. Sumagot siya, "Nasa tuktok ka lang ng Years 1 Zalem Rank 7th Tribulation noong huling beses kitang nakita. Ngayon, nasa tuktok ka na ng Years 1 Zalem Ranks 8th Tribulation. Alam kong tama ako sa iyo." Tinitigan ni James si Zachary, na ayaw ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan at nagpatuloy sa pagpapanggap bilang elder ng Timaeus Sect. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Masyadong drama para sa akin. Lumabas ako para makalanghap ng sariwang hangin. Sa hindi inaasahan, nabangga kita. Kalokohan. Sinusubaybayan mo ako sa pamamagitan ng Forlet map, kung saan mo ibinuhos ang iyong aura, naisip ni James. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Bakit hindi ka bumalik sa Forletland? Matapos matigilan, umiling kaagad si James at sinabing, "Hindi na ako babalik. Kung hindi, baka subukan ng leader ng sekta na akusahan ako bilang demonyo ng madilim na mundo at subukang palayasin akong muli." Nagulat na tanong ni Zachary, "Sino ang nagsabing demonyo ka ng Dark World at sinusubukan ka ng leader ng sekta na patayin ka?" Ngumuso si James, "Hindi mabilang na mga powerhouse mula sa Timaeus Sect ang sumusubok na patayin ako. Halos hindi ako nakaligtas. Namatay na sana ako kung hindi dahil sa talino at talino ko. Sino pa ang makakagawa ng ganoong utos maliban sa pinuno ng sekta at sa dakilang tagapagtanggol?" Kumaibot ang mga labi ni Zachary, at nagmamadaling sinabi, "Ang dakilang tagapagtanggol. Oo, siya iyon. Siguradong si Gladwin ang nagplanong patayin ka. Kung ang pinuno ng sekta ang gustong pumatay sa iyo, bakit siya maghihintay hanggang sa makapasok ka sa Forletland? Pinatay ka sana niya sa Timaeus Sect. Hindi niya sana ako hihilingin na bisitahin ka pagkatapos mong gumawa ng ganoong kalaking gulo." "Oo, oo.
Keep up the act, nanunuya si James sa kanyang puso. Pinigilan ni James ang totoong nararamdaman at mahinahong sinabi, totoo yun. Pagkatapos ng kasal ni Truett, hihilingin ko kay Yegor na samahan ako pabalik sa Team Insect upang malaman ang higit patungkol sa sitwasyon. Naiintindihan ni Zachary ang pinagbabatayan ng mga salita ni James. He was hinting that Zachary was supporting him just as he expected. Tinitigan niya si James at sinabing, napaka-busy mo sa pagdalo sa kasal ng ibang tao. Paano ang iyong sarili? Wala ka bang taong interesado ka? Kumunot ang noo ni James at sinabing, anong ibig mong sabihin? Nakangiting sabi ni Zachary, nakalimutan mo na ba ang manliligaw mo dito dahil ang tagal mong wala? Napakawalang puso mo. Tinitigan ni James si Zachary at sinabing, I don't like beating around the bush. Ano ang gusto mo sa akin? Zachary chuckled and said, dumaan lang ako. Naisipan kong pumunta sa Yegor para humingi ng imbitasyon para makasama ako sa kasiyahan. Gayunpaman, hindi ko akalain na hindi ako makakapasok sa teritoryo ng Skynet. Sobrang strict nila kahit magkaibigan kami. Nagulat si James na dumating si Zachary para humingi ng imbitasyon. Biglang iniba ni Zachary ang topic, na nagtanong, huwag kang maiinip. Gusto mong makita ang manliligaw mo, di ba? Nalilitong tanong ni James, anong ginagawa mo? Sige, sige. Maaari mong ipakita ang iyong sarili. Pagkatapos magsalita, itinaas ni Zachary ang kanyang kamay, at biglang lumitaw ang isang banal na liwanag. Sa susunod na sandali, isang napakagandang babae ang lumitaw sa paningin. Agad namang nagningning ang mga mata ni James nang makita siya. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Gusto nilang magmadaling lumabas ngunit hindi makahanap ng daan palabas. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Umiling-iling si Thea at sinabing, huwag kang pumunta rito. Ito ay mapanganib. I'm more than satisfied na makita ka ulit. Napatingin agad si James kay Zachary at sinabing, ginagamit mo siya para takutin ako. Nakangiting sabi ni Zachary, no, it's not a threat. Gusto ko lang makipag-deal sa'yo. Kung magkasundo tayo, makukuha mo siya. Tanong ni James, ano ang gusto mo? Dahan-daang sinabi ni Zachary, kailangan mong tulungan ang pinuno ng sekta natin sa 3 bagay. Una, kailangan mong bumalik sa Team Sect. Pangalawa, kumbonsihin ang Skynet at ang EUSA sect na sumali sa Righteous Alliance para sirain ang bagong alyansa. Pangatlo, kailangan mong patayin si Gladwin. Basta gagawin mo ang 3 bagay na ito, nangako ang pinuno ng sekta na papakasalan ka ng santo. Bibigyan ka rin niya ng posisyon ng dakilang tagapagtanggol ng Team Sect. Gusto niyang makamit ang 3 bagay sa isang deal. Gaano ka ambisyosa? Kung mangyayari ang mga bagay ayon sa gusto niya, masisiguro niya pa rin ang kanyang posisyon bilang pinuno ng Team Sect at patatagin ang kanyang kapangyarihan sa Genesis World. At the same time, may control pa rin siya sa akin at kay Thea. Bilang karagdagan, pagsisilbihan siya ni Laila, Rubella, Seisha at Adair. Si Zachary ay siguradong mas matalino at mas tuso kaysa kay Gladwin. Marunong din siyang magbigay at kumuha. Nang makitang nagmumuni-muni si James, nakangiting sinabi ni Zachary, mula nang sumali ka sa aming sekta, masasabi namin sa iyo ng aming pinuno na parang santo. Naaalala kong may sinabi ka tungkol sa pagwawagi sa kanyang puso at pananatilang magkasama magpakailanman. Hindi mo naman nakakalimutan ang vow mo sa kanya, di ba? Dahan-daang pumikit si James at nag-isip. Nakakagat siya ng higit pa sa kanyang ngumunguya. Dahil gusto niyang maglaro, maaari ko ring samahan ito ng mas matagal. Pumayag ka muna, saka ilantad ang plano niya kay Gladwin. Sa huli, mag-aaway silang dalawa, at magwawala ang Team Sect. Kapag nangyari iyon, magiging mas madali ang pakikitungo sa kanila. Yung safety naman ni Thea, walang dapat ikabahala. Sinabi ni Laila na iiwan ni Zachary ang kanyang sariling anak, ngunit hindi si Thea. Pagkatapos ng lahat, siya ang kanyang trump card. Pagkatapos magdesisyon, biglang nagmulat ng mata si James at sinabing, ayaw talaga akong patayin ng leader ng sekta. Mataimtim na sinabi ni Zachary, si Gladwin ang gustong patayin ka. Na-misunderstood mo ang sect leader namin. Kumunot ang noo ni James at sinabing, sige.
Dapat tayong pumunta ng hakbang-hakbang. Kailangan ko munang tapusin ang pagdalo sa kasal. Nakangiting sabi ni Zachary, ang mga bata sa loob ng iyong Years 1 Genesis Bell ay medyo mahuhusay. Maaari akong pumili ng isa sa kanila bilang aking alagad at sanayin siya. Pagkasabi noon ay itinaas niya ang kanyang kamay at nag-shoot ng golden light sa Years 1 Genesis Bell nang hindi na hinintay na magsalita si James. Sa susunod na sandali, ang Years 1 Genesis Bell ay naglabas ng maliwanag na kulay abong ilaw. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Pagkatapos, dumiretso siya kay Zachary. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Malapit nang kumilos si James. Gayunpaman, mabilis na nahawakan ni Zachary si Hetsema at nawala. Sampain si James, ang tanga mo. Sa sumunod na sandali, umalangaw ang boses ni Zachary. Hindi mo kailangang mag-alala sa anak mo. Ako na ang bahala sa kanya. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Hayaan mo ako para makasali ako sa kasiyahan. Naikuyom ni James ang kanyang mga kamao. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay nasa isang mahirap na sitwasyon siya. Paano naramdaman ni Zachary ang pagkakaroon ng Years 1 Genesis Bell at may mga tao sa loob nito? Maaaring may nakipag-ugnayan. 2/3. Sa kanya sa malapit. Pagka-atake niya, agad na tumakas si Hetsema at sumugod sa kanya. Gayunpaman, hindi maiwasan ni Hetsema ang kontrol ni Lysia at magpadala ng mensahe kay Zachary. Higit pa rito, tiyak na mapipigilan ni Lysia ang pag-atake. Bakit nangyari iyon? Itinaas ni James ang kanyang kamay at binawi ang Years 1 Genesis Bell. Ipinatawag niya si Lysia at tinanong, sinadya mo ba ito? Matapat na sabi ni Lysia, oo. Ang isang walang utang na loob na batang tulad niya ay magdudulot ng malaking kapahamakan. Kahit na anak mo siya, kailangan ko siyang pakawalan. Malamig na tanong ni James, kaya nakipag-ugnayan ka kay Zachary at sinasadya mong salakayin ka. Sumagot si Lysia, hindi. Sinabi ko lang sa kanya na ang lalaki ay ang pinuno ng Timea sect, ang pinuno ng Genesis Worlds. Gusto ko lang subukan ang loyalty niya. Hindi ko ini-expect na mabibigo siya sa pagsusulit ng ganoon kalungkot. Huminga ng malalim si James at nagtanong, hindi mo ba iniisip na sobra na iyon? Ngumuso si Lysia, alam kong nag-aatubili kang pakawalan siya, kaya ginawa ko ito para sa iyo. Isa siyang time bomb kung iingatan mo siya. Hindi ka lang niya sasaktan, kundi pati si Egor. Mahal ko siya at ang kanyang anak, kaya gusto kong panatilihin silang ligtas. Natahimik si James. Pinaalalahanan siya ni Lysia, wala kang magagawa para kay Hetsema. Dapat mong palayain siya para maiwasan niyang saktan ang mga nasa paligid mo. Dapat mong hayaan siyang gumawa ng kaguluhan sa ating mga kaaway sa halip. Pagkatapos nito, hindi pa huli ang lahat para ibalik siya. Sa ngayon, hayaan mo siyang makaranas ng mga paghihirap. Kung tungkol sa buhay at kamatayan niya, hindi ka dapat mag-alala. Ang mabubuting tao ay laging namamatay ng bata pa, ngunit ang mas asama ay laging nabubuhay ng mas matagal. Matapos marinig ang pagtiyak ni Lysia, bumuti ang pakiramdam ni James. Lumingon siya at tumingin kay Maxine at sa mga anak niya. Dismayadong sinabi ni Jacopo, Tay. Tumakas si Hetsema. Nasa panganib ba siya? Walang magawang sabi ni Zaint, hindi ako makapaniwalang tumakas siya kasama ang matandang iyon. Kahit gaano namin siya pinapahalagahan at hayaan siyang gawin ang gusto niya, hindi pa rin niya kami tinuring na pamilya. Frustrated na sabi ni Noe, medyo tuso siya. Nagtataka ako kung ano ang kanyang hinaharap. Pumikit si Winnie at sinabing, pinili niya ang kanyang landas. Dahil ayaw niyang sumunod sa amin, kailangan niyang maglakad sa sarili niyang paglalakbay. Sigurado akong babalik siya balang araw. Tumingin si Maxine kay James at sinabing, malakas talaga ang matandang iyon. Would he? Napabuntong hininga si James at sinabing, huwag kang mag-alala. Hindi siya mahihirapan sa ngayon. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Ngayon kahit si Hetsema ay kinuha na, tumingin si James sa kanyang mga anak at sinabing, nakita mo na siya. Gayunpaman, hindi talaga iyon ang iyong ina. Natarante si Jacopo at ang iba pa. Bumantong hininga si James at ipinaliwanag ang Dark and Light Heavenly Path. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman.
Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Paano natin sila tutugunan sa hinaharap? Iminungkahi ni Zayn, nanay at inay. Lahat ay nasa kawalan. Samantala, nanatiling tahimik si James. Ang kanyang anak ay kusang umalis para sa isa pa, at nawala rin ang kanilang nag-iisang imbitasyon na pumasok sa Skynet. Mahirap para sa kanila na magpatuloy sa kanilang orihinal na plano. Matapos mag-isip, biglang sinabi ni James, tama na ang pagtingin-tingin ngayon. Magsisimula na ang kasal ni Truett. Mas mabuting maghanap tayo ng paraan para makakuha ng mga imbitasyon. Kung hindi, mamimiss natin ito. Isang pagsabog ng kapangyarihan ang pinakawalan ni James, at agad na nawala ang grupo. Kasabay nito, lumitaw si Zachary sa isang ipinagbabawal na lugar ng Timea sect na may gintong liwanag. Nakaupo si Thea sa ibabaw ng isang puting lotus sa tuktok ng isang bundok. Bigla niyang binuksan ang mga mata niya. Biglang nagpakawala ng liwanag si Zachary sa kanya. Sa isang iglap, sumanib ang clone sa kanyang pangunahing katawan. Pinandilatan siya ni Zachary at sinabing, nakita mo na ang gusto mo. Oras na para tuparin mo ang iyong pangako. Tanong ni Thea, dahil pumayag na siya sa mga kondisyon mo, bakit mo kinuha ang anak niya? Ngumisi si Zachary at sumagot, sa tingin mo gusto ko. Ang batang ito ang unang nakipag-ugnayan sa akin, sinabing siya ay anak ni James at gustong maging alagad ko. Hinahangaan ko ang talento ni James, kaya kinuha ko ang kanyang anak bilang aking alagad. Hindi ba yun magpapatibay sa relasyon natin? Kumunot ang noo ni Thea at sinabing, hayaan mo akong makita siya. Natigilan, sinabi ni Zachary, wala itong kinalaman sa iyo, hindi ba? Pinapaalis mo ba siya o hindi? Umangat ang ulo ni Thea at pinandilatan si Zachary. Agad namang nagtaas ng kamay si Zachary, at bumagsak si Hetsema sa harapan ni Thea. Nagulat si Hetsema nang makita si Thea. Tanong niya, ikaw ba talaga? So nag-reincarnate ka dito? Napatingin si Thea saglit kay Hetsema. Pagkatapos, ang kanyang puting aura ay bumalot sa kanya at hinayla siya sa kanyang puting sagradong lotus. Malamig na sabi ni Zachary, anong ginagawa mo? Pumayag lang ako na makita mo siya. Hindi ko sinabing makukuha mo siya. Matigas na sagot ni Thea, masyado siyang mahina at hindi magiging kapaki-pakinabang sa iyo. Ngumuso si Zachary, huwag mo akong bulabugin. Nararamdaman ko ang soul-consuming spell at ang bakas ng kapangyarihan ni Morgoth sa kanya. Hanggat kaya ko siyang sanayin, siya ay magiging isang powerhouse na mas malakas kaysa kay Layla, pinutol siya ni Thea. Sinabing, sa tingin ko ang iyong pangunahing prioridad ay ang mabawi ang iyong posisyon bilang pinuno ng Timea sect. Tungkol sa iba pang mga bagay, hindi ka dapat mag-alala ng labis. Iingatan ko siya sa ngayon. Hindi siya makakatakas. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. At saka, kakailanganin mo rin ng sapat na oras. Malamig na sabi ni Zachary, gagawin ko ang lahat basta pumayag kang tumulong. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Maaaring hindi makalaban ng iyong light heavenly path power ang isang taong mas malakas kaysa sa iyo. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Problema na niya ang pagprotekta sa sarili niya. Tuwang-tuwa si Zachary. Sabi niya, good. Hanggat hindi siya manggugulo, makakabalik ako sa quasi-declan rank. Sa sinabi nito, lumingon si Zachary at malamig na sinabi, Gladwin, Layla. Balang araw, hahanapin ko kayong dalawa at maghihiganti ako. Sisiguraduhin kong kawawa kayong dalawa. Si James ay naiwan sa isang mahirap na lugar matapos ang kanyang imbitasyon ay inagaw. Natural, kailangan niyang maghiganti. Kasama si Maxine at ang kanyang mga anak, itinago nila ang kanilang sarili bilang mga misteryosong powerhouse at hinabol ang higit sa 100 Panginoon ng Great Genesis Worlds, na nasa tuktok ng Euryswandale rank. Mahigit sa kalahati sa kanila ay mula sa Righteous Alliance, na pinamunuan ng Timea sect. Ang natitira ay mga powerhouse mula sa bagong alyansa ng Yaki sect. Ang kanyang mga aksyon ay nagpatindi sa hidwaan sa pagitan ng dalawang alyansa. Kasabay nito, nagawa rin niyang magnakaw ng ilang ordinaryong imbitasyon. Nakapila sila sa labas ng punong tanggapan ng Skynet, naghihintay na ma-verify at makapasok sa lugar ng Skynet. Labis na natulala ang mga anak ni James nang makita ang napakaraming tao sa paligid nila.
Habang nakapila, balisa silang tumingin sa paligid na parang mga bata sa kanilang unang araw ng paaralan. Ang kanilang takot ay hindi dahil sa hindi pamilyar na kapaligiran. Sa halip, ito ay dahil ang pinakamahinang cultivator sa kanilang paligid ay nasa 7th tribulation ng Yereswan-Dale rank. Maaaring patayin sila ng mga powerhouse na ito sa loob lamang ng ilang segundo. Natural, sila rin ang naging focus ng atensyon dahil namumukod-tangi ang kanilang mababang cultivation rank. Nakaramdam sila ng panginginig sa kanilang mga gulugod habang ang mga nagdududang tingin ng lahat ay bumagsak sa kanila. Sa sandaling iyon, isang nilalang na may matipunong katawan at ulo ng ahas ang nanunuya, tingnan mo kung ano ang mayroon tayo rito. Ang mga mahihinang ito ay naglakas loob na pumila dito kahit hindi pa sila nakakaabot sa Yereswan-Dale rank. May mga imbitasyon ba kayo? Lahat ng tao sa paligid niya ay sumang-ayon sa kanya at sinimulan silang kutsain. Sino sa tingin mo sila? Bakit sila nakapila dito? Hindi ito ang lugar para sa mga mahihina. Sa mga ganitong mahinang paglilinang, duda ako na mayroon silang mga imbitasyon. Nakakabilib na ang narinig nila tungkol sa kaganapan. Mayroon silang ilang magagandang babae sa grupo. Magiging mabuting partner sila. Feel like those three men. Mayroon silang flawless na balat at talagang napakaganda. Type ko lang sila. Bakit ka magpapakatanga sa pagpunta mo dito? Kayo ay nasa Yereswan-Dale rank lang. Hoy! Yung babaeng naka-purple na damit. Sumama ka sa akin. Tatanggapin kita bilang aking alagad. Ipinapangako ko na papasok ka sa Yereswan-Dale rank sa loob ng isang etripoch. Haha! Ang mga babaeng ito ay mukhang tao. Sumama ka sa akin, mga babae. Papasayahin kita. Lalong kinabahan si Maxine at ang iba pa matapos maging pantirya ng hindi magiliw na pangungutya. Napatingin sila kay James, ang pinakamalaking backbone nila. Mahinahong sabi ni James, stand your ground. Dito nanag ang malalakas, at ang mahihina ay inaalis. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Gayunpaman, nakita ng mga nakapaligid sa kanila na mahina ang kanilang pag-uugali. Lumapit ang ilang mas matatapang na nilalang kina Maxine, Zane at Winnie. Agad namang humakbang sina Jacopo at Noel sa kanilang harapan at maingat na tinitigan ang mga nilalang sa kanilang paligid. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Naghanda sina Jacopo at Noel para harangan ang pag-atake na may nakakatakot na ekspresyon. Gayunpaman, isang Gayunpaman, isang amethyst gold power ang biglang dumaan sa kanila at naging hadlang, na nagpalihis sa maraming pag-atake ng palad. Sa malakas na dagandong, ang mga bakas ng palad ay natamba ang umaataking nilalang sa isa sa mga pulutong. Sumabog ang lugar at nagdulot ng malaking bilang ng mga nasawi. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Napabuntong hininga ang karamihan matapos tumalon sa kawalan ng ulo ng ahas. Siya ay nasa gitnang baitang ng Yereswan-Dale rank's 9th tribulation. Magiging masaya ito. Inaasahan kong makakita ng isang powerhouse sa gitnang baitang ng Yereswan-Dale rank's 9th tribulation na kumilos. Yan ba ang young master ng Aqua Sky Sect? Bahagi sila ng Righteous Alliance. Iyan ang Aqua Sophia Sword. Ito ang pinakamahalagang sandata ng Aqua Sky Sect. Nagulat ako nang makita ko siya dito. Nang marinig ang nagtatakang pag-uusap ng mga tao, tumawa ang ulo ng ahas at sinabing, sino yun? Lumabas ka dito. Kung hindi, 11 patayin mo ang iyong mga kasama at sirain ang kanilang mga kaluluwa. Sisiguraduhin kung hindi sila magkakaroon ng pagkakataong muling magkatawang tao. Natahimik ang buong paligid. Medyo kalmado ka, di ba? Sige, panuurin silang mamatay. Sumigaw ang nilalang na ulo ng ahas, pagkatapos ay nilaslas ang kanyang espada kay Maxine at sa iba pa.
Maraming Blue Sword energies ang lumabas at tumakbo patungo sa grupo. Sa sandaling iyon, isa pang Amethyst Gold Force ang lumitaw at nag-transform sa isang palm print. Sa isang maikling sandali, sinira nito ang hindi mabilang na sword energies. Sabay-sabay na umalangaw-ngaw ang malakas na ungol, at ang ulo ng ahas ay bumagsak sa lupa, na nagdulot ng isang malawak na hukay. Boom! Nayanig ang lupa at mga nakapaligid na bundok. Ilang sandali pa, isang parang multo na kaluluwa at isang asul na espada ang lumabas mula sa hukay. Agad na napaatras ang mga manunood sa takot. Lumingon kay James sina Jacopo at Noel na protektado ng Amethyst Golden Barrier. Sa sandaling iyon, pinitik ni James ang kanyang mga daliri, at isang alon ng Amethyst Gold Power ang mabilis na sumulong, pagkatapos ay dinala ang espada patungo kay Jacopo. Pagkatapos ng momentaryong pagkabigla, dali-daling hinawakan ni Jacopo ang espada at masayang sinabi, "Salamat, tatay." Tumahimik ang paligid, ngunit isang malaking kaguluhan ang biglang sumiklab sa ilang sandali lamang. Mayroon silang walang katulad na powerhouse sa kanila. Sa isang galaw lang, napatay niya ang isang kalaban sa middle grade ng Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation. Ang misteryosong tao na nagpoprotekta sa kanila ay dapat nasa mataas na baitang ng Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation, tama ba? Sa tingin ko mas malakas pa siya. Kahit hindi nagpakita ng sarili, nagawa niyang patayin ang napakalakas na kalaban sa isang kisap mata. Ang isang tao ay makakamit lamang ang lakas na iyon sa tuktok ng Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation. May isang powerhouse sa tuktok ng Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation sa gitna natin. Mag-ingat ang lahat. No wonder ang mga mahihinang ito ay nakapila dito. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Hindi nila sinabing hindi tayo maaaring mang-agaw ng mga imbitasyon sa iba. Lahat, maging handa. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa lakas, at maaari silang matalo sa isang galaw. Sa kabila noon, hindi naging hadlang ang kanilang tapang na lumaban. Kung tutuusin, anak sila ni James. Kapag nahaharap sa mga labanan ng buhay at kamatayan, hindi sila kailanman umatras. Biglang, isang grupo ng mga nilalang sa Years 1 Dale Ranks 8th Tribulation ang sumugod sa kanila mula sa hilagang kanlurang direksyon. Kaagad pagkatapos, kinubkob din sila ng marami sa mga nakapaligid na nilalang. Sa sandaling iyon, si James, na nakatayo sa gitna ng karamihan, ay iniunat ang kanyang mga braso at lumundag sa kalangitan na may isang Amethyst Gold Force. Mabilis na kumalat ang kanyang puwersa sa bawat direksyon. Kasabay nito, ang kanyang chrome, ang galit wind at multicolored flames ay tumagos sa lugar. Agad na napaalis ang umaataking mga nilalang. Agad na nasugatan ng galit wind at multicolored flames ang mga nasa ibaba ng Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation. Marami sa kanila ang nahulog mula sa langit, na bumagsak ng husto sa lupa. Maging ang mga powerhouse sa Years 1 Dale Rank ay pinilit na i-activate ang kanilang Genesis Divine Light upang labanan. Makalipas ang ilang sandali, tuluyang tumigil ang umaalingaw-ngaw na hangin at makukulay na apoy. Lahat ay nakatingin kay James na may nakakatakot na ekspresyon. Malamig na sabi ni James, ngayon ang grand event na ginaganap ng Skynet. Isang matalik kong kaibigan ang ikakasal ngayon. Hindi ko talaga gusto ang anumang hindi kanais-nais na nangyayari sa isang masayang araw, at lalo na ayoko na may damanak na dugo. Kung tumigil kayo ngayon, magpapanggap akong walang nangyari. Enjoy lang kayong manood habang ipinagdiriwang natin ang pagsasama ng mag-asawa. She won't hold back kung may gustong ipagpatuloy ang paghamon sa bottom line ko. Gayunpaman, dapat kong babalaan sa iyo na hindi ito magtatapos ng maayos. Umalangaw-ngaw ang boses ni James na parang dumadagandong na kulog. Nagulat ang lahat sa kanyang dominanteng aura at hindi na naglakas loob na hamunin siya. Sa lakas na pinakawalan niya, naramdaman na nila na siya ay isang nakakahimok na pag-iral. Bukod dito, kinumpirma nila ang misteryosong powerhouse na pumatay sa nilalang na ulo ng ahas ay siya. Ang pagiging nasa tuktok ng Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation ay walang espesyal. Biglang sumikat ang isang malakas na aura mula sa silangang bahagi.
Lumingon si James at nakita niya ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na umaaligid sa langit. Sa paghusga mula sa kanyang aura, ito ay isang powerhouse sa tuktok ng Yerswandale Ranks 9th Tribulation. Pagkatapos ng kanyang hitsura, higit sa isang dosenang lalaki at babae na kapareho niya ang ranggo ay umangat sa langit. Naghawak sila ng mga sandata at naglalabas ng mga mamamatay tao na aura. Agad namang napalibutan si James. Agad namang kinabahan si Jacopo at ang iba pa sa nakita. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Nakangiting sabi ni James, nasa teritoryo ka ng Skynet. Hindi ka ba natatakot sa galit ni Igor? Tumawa ang middle-aged na lalaki, nasa labas tayo ng Skynet. Karaniwan, ang mga malalaking kaganapan ay palaging nag-iiwan ng mga pagkakataon para sa iba na makipagkumpetensya para sa pagpasok. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Nakikita kong ikaw ay nasa Yerswandale Ranks 8th Tribulation Peak. Nakakagulat, nagtataglay ka ng isang napakapambihirang supernatural na kapangyarihan. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Kailangan natin silang patayin dahil ayaw nilang ibigay ang kanilang mga imbitasyon.